Dear Lady Love TV, Desire in Love, May Police Officer. Tunghayin na po natin ang ikasampung bahagi. Linggo, 1:00 na madaling araw. Nagtagi sa mga bagang ni Niana. Naiinis siya sa kanyang sarili. Hindi siya makatulog dahil panay ang isip niya kay Mark. 1:00 na madaling araw pero hindi pa rin ito umuuwi. Hindi niya ito dapat hintayin pero hindi niya mapigilan ang sarili. Parang nakaprogram na sa kanyang isip ang paghihintay sa binata. Nasaan ka na ba kasi? Naiinis na naisaloob niya habang nakatitig sa pahina ng librong kunwari ay kanyang binabasa. 1 oras na yata siya nakatitig sa page 86 pero wala pa rin siyang naiintindihan. Inilapit niya ang pahina para hindi makahalata si PO2 Karingal na siyang naiwan doon nang umuwi si SPO4 Umali, na props lang ang librong iyon. Huwag din sana nitong magawang maghinala na hindi siya marunong magbasa. Nagpalipat-lipat na rin sa TV channel ang pulis habang hinihintay na dumating si Mark. Susunduin daw ito ng mobile car para magpatrol sa Fentebella kapag dumating na ang tinamaan na magaling na boss nito. Ayaw umakyat ni Niana sa kwarto dahil alam niya magigising si Ana kapag nahiga siya sa tabi ng kaibigan. Masyado siyang restless kaya siguradong hindi rin siya makakatulog. Napaangat ang kanyang mukha nang sa wakas ay marinig ni Niana ang ugong ng kotse ni Mark. Tumayo si PO2 Karingal para pagbuksan ito ng gate. Tinutok uli niya ang kanyang mga mata sa libro at pinagtihim ang mga bagang. Baka may masabi pa siyang hindi ka nais-nais. Maya-maya pa ay pumasok na si Mark sa pinto. Nagangat siya ng mukha nang ilak nito ang pinto. Si Karingal, pinagsarhan mo sa labas? Susunduin siya ng mobile. Hindi na siya papasok. Sagot ni Mark at saka ngumiti ng matamis. Hinihintay mo ako, no? Umiling si Niana at saka muling itinutok ang mga mata sa libro. Inilipat uli niya ang pahina. Hindi ako makatulog. Namamahay siguro ako. Host, hindi kumpinsidong sabi nito. Umupo ang binata sa coffee table paharap sa kanya at saka pinagsalikop ang mga kamay sa gitna ng mga tuhod. Alam niya nakatingin si Mark sa kanya kaya hindi siya nag-aangat ng mukha. Nasa page 89 na siya. Kung ano man ang nakasulat doon ay hindi niya alam. Kiber, sa loob-loob niya. Kumusta yung date mo? Tanong niya. Sinulyapan siya ni Mark kaya nakumpirma niya nakatitig nga ang binata sa kanya. Ang mukha, nangingiti. Hayop. Masaya. Sagot ni Mark at saka biglang tumahimik na parang hinihintay ang kanyang reaksyon. Tinitigan ito ni Niana. Nag-enjoy ka? Muntik na niyang hambalusin ng libro si Mark nang umiti ang binata. Siyempre, enjoy naman talagang kasama si Rocky eh. Si Raul ang babaeng yon. Naninikip ang dibdib ni Niana. Lalo siyang nainis pero niyakap niyang maging kalmado ang sarili ng tanguan niya ang binata. Good, niyaya mo na uli ba siyang lumabas? Nagkibit balikat lang si Mark. Wala siyang nababasang anumang reaksyon o emosyon sa mga mata ng binata, except for mild curiosity and amusement. Okay, I'm happy for you. Bale walang sabi ni Niana at muling itinutok ang mga mata sa binabasa niyang libro. Isang sentence lang ang rumihistro sa kanyang isip, and she ripped his heart out of her bare hands and crushed it. Mac, granted. Sabihin mo na lang ang gusto mo sabihin. I'm happy for you ka pa riyan. Gusto mo naman akong tadyakan, hindi ba? Napamaang siya sa binata. Ganoon ba siya ka-obvious? Sa loob daw ng 3 araw ay 3 beses mo nang inilipat ang page niyan, sabi ni Karingal. Sabi nitong inginuso pang hawak niyang libro. Maya-maya ay tiningnan siya ni Mark sa mga mata. Parang hinahamon siya na kontrahin ang sinasabi ng binata. Alin lang sa dalawang yon, mas mabagal ka pang magbasa kaysa sa inaanak kong 2 beses nang bumalik sa grade 2 o may iba kang iniisip? Kakalingain ko ang kalinga na yon. Kakailanganin ko ng sakalin at sipain siya, sabi niya sa isip. At iniisip mo naman agad na ikaw yung iniisip ko, ganon? Sabi ni Niana na sinagot nito ng ngisi. She rolled her eyes and stood up. Ang kapal mo ha? Excuse me lang. Bago pa niya malampasan si Mark ay nahawakan na siya ng binata sa braso. Mabilis itong tumayo. Naipit siya sa pagitan ng katawan nito at ng sofa sa kanyang likuran. Aminin mo na lang kasi eh. Ako, inaamin ko na iniisip kita. Napatitig si Niana kay Mark. Halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Naaamoy niya ang beer sa hininga nito. Pero sa kung anong rason ay hindi niya ma-turn off. Gusto niyang batukan ang sarili dahil gusto niyang halikan si Mark para malaman kung ano ang lasa ng halik ng binata kapag may halong beer. Behave, Liana. Paalala niya sa sarili.
Habang nag-e-enjoy ka sa date mo, iniisip mo ako? Pinatirik ni Yana ang kanyang mga mata. Oh please, sobrang kapal mo na talaga, Mark. Ano akala mo sa akin, tanga? Hindi ikaw ang tanga, ako. Matter of factly na sagot niya. Kasi po, kinakailangan ko pang magka-date si Rocky at marinig sa kanya na ang tanga ko dahil ayokong umuwi dahil alam kong nasa kabilang kwarto ka lang. Tanga raw ako dahil natatakot ako mag-take ng chance at mag-go with the flow. Hatayaan yung sarili kong anumang pwedeng mangyari sa ating dalawa. Napaawang ang kanyang mga labi. Pinag-uusapan niyo ako? Nagkibit balikat si Mark. Nag-pop up ang topic once or twice. Tumaas ang isang kilay ni Yana. Ano pang ibang pinag-uusapan ninyo na mag-pop up ang topic tungkol sa akin? Para nag-isip si Mark, kung hindi naramdaman ni Yana ang pagka-relax nito ay hindi niya mapupunang tensyonado ang binata. Sinabi ko sa kanya na ngayon lang nangyari nagkagusto ako ng ganito sa isang babae sa loob ng halos ilang oras. Nahigit niya ang kanyang hininga. Nakagustong ano? Nakagustong magseryoso. Sagot nito, sabay buga ng hangin. Binitiwan ng binata ang kanyang braso at saka ito umupo sa lamiseta. Nakaka-off balance ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang tamang reaksyon sa mga sinabi ni Mark. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Na-off balance ka dahil sa akin? Nagkamot sa ulo ang binata at tiningnan siya. Hindi ka ba na-off balance? Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako nagkakaroon ng impulse sa manghalik ng babae. Malibasib in your case. Ngumisi ito. At kung ano-ano pang kabulastog ang gusto kong gawin sa'yo. I'm making this up as I go along. Letting nature run its course. Kung iisipin, malamang ay magiging disastrous ang kalalabasan nun kung hindi marerendahan. Umupo sa sofa si Yana para makipag-eye level sila. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking tulad ni Mark na kung tutuusin ay mas experience kaysa sa kanya ay maguguluhan ng dahil lang sa reaksyon ng katawan nito. And it was cute. Kung makapagsalita ka para namang virgin ka pa, biro niya. Tumawa si Mark. Luka-luka. Natawa rin siya. Sus, ano ba naman kung magpapadala ka sa kamunduhan paminsan-minsan? Malamang pagkatapos nun mawawalan ka rin ng gana. Napatitig ang binata sa kanya. Yun nga ang problema. Hindi lang yata kamunduhan ang nararamdaman ko At malamang kahit pa magpadala ako sa kamunduhan, hindi ako mawawalan ng gana. Napaawang ang kanyang mga labi. Anong ibig mo sabihin? Na love at first sight ka sa akin? Sus Mariosep Iha, walang love at first sight. Paismid na sabi ni Mark. Ang love at first sight, lust at first sight yon. Kaya nga pagsang-ayon ni Yana dahil iyon ang nararamdaman niya sa binata. Lust at first sight. Pero ngayon ay nahuhulog na siya sa nakakatakot na bangin ng pag-ibig. Yana, ew. Anong sayo? Kumunot ang noon ng binata. Hindi ko alam, love at first kiss? Napangisi siya at tumayo na. Matulog ka na nga, puro kakalokohan. Nakangiting hinagip ni Mark ang kanyang kamay at hinila siya. He looked at her earnestly. Tulungan mo ako ha? Sa ano? Tanong ni Yana habang nakatayo sa pagitan ng mga hita nito. Na malaman kung ano itong nararamdaman ko. Mukha talaga nagtataka si Mark. Super clueless ang lolo. Na isa loob niya. Para naging marshmallow ang kanyang puso. Napangiti siya. Alam mo ang corny mo. Pero sige, tutulungan kita. Tumayo ka na rin at matulog ka na. May trabaho ka pa bukas. Ngumiti si Mark. Tunog misis ka ha, komento nito. Minulagatan niya ang binata. Lumawak ang pagkakangiti ni Mark, and I like it. Oh boy, napaisip si Yana. Hindi ka ba natatakot sa commitment? Ngumiwi ito. Actually, tumawa siya. Hindi niya napigilan ang sariling yumuko at lapatan ng halik ang mga labi ng binata. Tama nga ang kanyang hinala. Masarap ang beer na may kahalong Mark. Tumuwid siya ng tayo bago pa siya malasing. Pinitik niya ang ilong nito at saka tumalikod bago pa ito makabawi. Good night, Mark. Teka, huy, sandali. Andaya naman ito Nito nagmamadali siyang hinabol. Nilingon nito si Yana at binilatan bago siya tuluyang pumasok sa kwarto nila ni Ana. Pagising ni Yana bandang 8:00 ng umaga, ay nalaman niya nakaalis na si Mark. Siguro ay nagpunta pa ito sa presinto. Good morning, nakangiting bati niya kay Ana. Tumaas ang isang kilay ng kaibigan. Mukhang maganda ang gising natin Komento na nagte-text na ito habang kumakain ng toasted bread na may butter at umiinom ng kape. Nakascore ka ba sa Prince Charming mo? Napatitig siya kay Ana. Sinong Prince Charming? Umabot yata hanggang tuktok ang kilay ng kaibigan, as if hindi niya alam. Paingos na sabi nito. Nagtaas na rin siya ng isang kilay. Hindi nga. Taray ha. Inismira niya ang kaibigan at hinarap uli ng pagte-text.
Totoo namang hindi nakikita ni Niana si Mark bilang Prince Charming niya. For one thing, he did not look like a prince. Para itong bodyguard ng prinsipe, tagapagtanggol ng mga naaapiat na mga damsel in distress. Pangalawa, hindi charming si Mark. Makulit at nakakainis na binata. Sino nga palang bodyguard natin ngayon? Tanong na lang ni Niana kay Ana. Nagtimpla na rin siya ng kanyang kape. Ewan, nandun siya sa labas. Nakapagkape na ba siya? Tanong niya. Wala akong pake. Sagot ni Ana na hindi man lamang tumingin sa kanya. Naiinis na nagpunta si Niana sa pinto at tiningnan kung sino ang naka-assign na bodyguard doon. Kung si Ana lang ang aasahan niya, siguradong pababayaan itong magutom ang bantay nila. Si P.O. Trigo ang nakasandal sa dingding sa labas ng pinto. Agad itong umiti nang makita siya. Good morning po, ma'am. Kumusta po ang lagay mo? Okay lang. Nakapag-almusal ka na ba? Tanong niya. Pagkatapos niyo na lang, ma'am, sagot ni P.O. Trigo. Hindi pa tapos si Ma'am Ana. Hayaan mo siya. Paismid na sabi niya. Sandali at kukuha ako ng pagkain sa kusina. Pumasok ka na sa sala, sabay na lang tayong kumain doon. Ma'am, pahabol na tawag nito bago pa siya makatalikod. Nagbilin nga pala po si Sir na huwag kayong lalabas ng bahay. Kung may ipabibili raw po kayo, i-text nyo na lang daw sa kanya at uuwi siya mamayang tanghalian. Tapos sa hapon, iikutin natin yung coastal area ng San Joaquin para hanapin ang rest house na pinagdalhan kay Ma'am Ana. Tinanguan niya na ang pulis at saka bumalik na sa kusina. Nang makita niya si Ana na panay pa rin ang pagte-text, naisip niya na kung kagaya ng kaibigan ang lahat ng kidnap victims, hindi na mangangailangan ng rescue team ang pulis siya. Maghihintay na lang ang mga ito na iligtas ng biktima, ang sarili at bumalik sa ordinaryong buhay. Napapailing-iling siya. Weirdness ever. Pagsapit ng tanghalian ay umuwi nga si Mark. May bit-bit itong plastic bag. Nanonood ng TV sa sala si Niana na dumating ang binata. Hi, nakangiting batay nito sa kanya. Tiningnan ito ni Niana. Hello. Bumili na lang ako ng ulam. Itinaas ito ang plastic bag bago dumiretso sa kusina. Nagsaing ba kayo? Oo, nagbili na ako kay Go, hindi ba? Tumayo na rin siya at sumunod sa binata. Ibinaba ni Mark ang pinamiling ulam sa ibabaw ng mesa. Pakibukas nga please. Tapos pakilagay sa mga pinggan at na makakain na tayo. Pakitawag na rin si Go. Magpapalit lang ako ng tsinelas. Sure, pakitawag mo na rin si Ana na makakain na rin siya. Sabi ni Niana. Tumawa si Mark. Para tayo mag-asawa. Practice na ba to? Ewan ko sa'yo. Inirapan nito pero napatingin naman siya. Pasimpleng pinalo siya ni Mark sa puwet bago ito nagpunta sa hagdan. Napangiti na lang siya kahit wala sa loob ng bahay si P.O. Trigo at wala rin sa paligid si Ana. Hindi ito nagpapakita ng hint na may namumuong kung ano sa pagitan nila. Nang bumaba ulit si Mark ng hagdan ay kasunod na nito si Ana. Bakit ba puro na lang hindi pwede? Reklamo ng kaibigan niya. Kung sasamahan mo naman kami, okay naman, hindi ba? Sige, pero sa off ko na. Sagot ni Mark. May trabaho pa ako. Marami akong inaasikaso. Hello, linggo ngayon. Dapat ngayon kami magsimba. Erehe ka ba? Pinandilata ni Ana ang lalaki. Napabuga ng hangin si Mark. Fine. Magsisimba tayo mamaya pagkatapos nating hanapin yung bahay na pinagdalhan sa'yo. Sana'y makita natin yun bago gumabi. Nanlaki ang mga mata ni Niana nang biglang yakapin ni Ana si Mark. Thank you, sir. Ang bait mo talaga. Oo na, sabi ni Mark. Hinawakan ng binata si Ana na nakalambitin pa rin sa leeg ng isang braso. Hindi niya alam kung para panatilihin ang babae sa pagkakayakap o ano dahil hindi naman nito kinakalas iyon. Bumitiw si Ana at sinundan ng tingin si Mark na muli naglakad papunta sa kusina. Pakiramdam ni Niana ay lalanggamin siya sa tamis ng ngiti ng buruhang kaibigan niya. Pagkatapos magsimba, pwede ba tayo mag-ikot-ikot sandali? Safe naman kami kapag nandun ka eh. Di ba, Niana? Nagkibit balikat siya. Nang tumingin si Niana kay Mark ay baliw walang humila ng silya ang binata para sa kanilang magkaibigan at saka tumingin sa direksyon ng pintuan. Go, kain na tayo. Nandyan na sir. Balik sigaw ni P.O. Trigo na mabilis na pumasok at lumapit sa mesa. Nang umupo si Mark sa huling silyang hinila nito, ay tumabi agad si Ana sa binata. Tumaas ang isang kilay niya. Tahimik pa rin siya nang umupo sa silyang katapat sa tabi ni Go. Sumulyap sa kanya si Ana bago sinalina ng kanin ang plato ni Mark at ngumiti. Kain na sir. Alam kong gutom na kayo. Naningkit ang kanyang mga mata. Plano yata siyang katalunin ng bruhita. Muling sumulyap si Niana kay Mark pero wala siyang mabasa sa mukha ng binata na anumang indikasyon ang iniisip nito. He was flat as a pancake. Tinusok ni Niana ng tinidor ang isang nasa bandehado at saka isinalin iyon sa kanyang plato. Saka siya tumingin kay Mark at ngumiti na nakakamatay. Kain na sir.
Alam kong gutom na kayo. Panggagaya niya kay Ana. Tiningnan ni Mark ang tinidor na nakatusok sa isda. Para nagpipigil lang itong ngumiti nang tumingin sa kanya bago sumagot. Oo nga nakakamatay ang gutom ko. Pinanlisikan ni Yana ng mata si Mark. Sa kanya binali ang leeg ng isda gamit ang kanyang tinidor. Ngumiwi at lumunok ito habang nakatingin pa rin sa headless fish niya.